Magandang araw at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang Avoy Mix Video. Ang girian, intimidasyon, akusahan, at fake military drill. Ilan lang ito sa mga paulit-ulit na nangyayari sa West Philippine Sea at gayon din sa Taiwan. Marahil alam na natin ang maliwanag na mensahe na gustong iparating ng sundalong Inche, na tayo ay sumuko at sumunod sa kagustuhan nila. Ang makuha nila ang gusto nila nang walang digmaang magaganap. Una, ang pag-angkin sa ating mga kapuluan. Pangalawa ay ang makuha ang mismong bansa ng Taiwan. Pero ang tanong ay, papayag ba tayong mga Pilipino o papayag kaya ang mga Taiwanese? Ang banta ay palaging nariyan. Ano mang oras pwedeng sumalakay. Pero sino kaya ang uunahin? Ng People's Liberation Army Navy ng China, kasama ang 6 pang barkong pandigma na nagsisilbing escort nito at 2 pang surveillance ship sa hilagang bahagi ng bansa. Alas 9 ng umaga nitong Martes, namataan ng aircraft carrier Shandong CV-17 sa layong 2.23 nautical miles southwest ng Babuyan Island sa Cagayan. Bandang alas 12 naman ng tanghali, isang 815A Chinese electronic surveillance ship BGI 797 naman ang namataan sa layong 33 nautical miles northwest ng Dalupiri Island o 38.91 nautical miles northwest ng Pagudpud, Ilocos Norte. Ang sakupin ng Taiwan o atakihin muna ang mga tanggulan kagaya ng Pilipinas. Maaalalang ang estratehiyang ito ay ginawa na ng Hapon nung atakihin nila ang tanggulan sa Pearl Harbor bago magsagawa ng pananakop sa mga karatig bansa. Posible kayang maulit ito sa atin? Kamakailan lang ay pumasok na ang mga barko ng China sa karagatan na nasasakupan ng Pilipinas at hindi ito nag-iisa. Marami sila. Itong mobilisasyong itong ginawa ng China ay sadyang mapanghamon. Sinusubukan ito ang tanggulan ng ating bansa. Kung tayo ba ay totoong papalag o baka makuha nila tayo sa mga ganitong pananakot. Ang military drill na ginagawa ng Pilipinas ngayon at mga Amerikano ay tunay na kahanga-hanga. Nangangahulugan lang na ito na ang mga Amerikano ay handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Maalalang ito ay pangako rin nila sa bansang Taiwan. Kalakip nito nakakapagpanatag ng loob na mismong Hapon ay nakikipag-ugnayan sa ating mga Pilipino upang ipagtanggol ang ating bansa. Sila rin ay may problema sa karagatan nila laban sa China. Saan ba hahantong ang tagpong ito kung sakali mang magkaroon ng tunay na bakbakan?
Hindi tayo nilulubayan ng kaaway ang China. Kahit pa sa kalagitnaan ng isinasagawang military exercise ng Pilipinas at ng Amerika, tuloy-tuloy na nabubuo ang loob ng mga sundalong Chino laban sa Amerika. Dahil ba ito sa kanilang mga teknolohiyang pandigma? Tunay nga bang sila ay may kakayahang lumaban sa sandata na gawa ng mga Amerikano? Tunay nga napakalaking banta ng isang nuklear para sa isang bansa. Kung meron ka nito, lalakas ang iyong loob. Pero alalahanin natin na hindi lang sila ang meron nito. Una nang nagkaroon nito ang mga Amerikano. At hindi lang yan. Marami pang bansa ang meron nito na kampi at kaalyado ng mga Amerikano. Ang sandatang nuklear ay sadyang mapaminsala. Kaya naman, hindi ito dapat mangyari pa. Ang puro mga bantang ating napapanood o nasasaksihan ay nakakapagpabagabag ng ating kalooban. Imbis na katahimikan, ito ay nagiging banta. Nawa ay sikapin natin na maayos ito sa mapayapang paraan at hindi na lumagana pa ang digmaan. Walang nananalo sa digmaan at higit sa lahat, buhay ng mga inosenteng mamamayan ang higit na apektado sa anumang digmaan.